Sa gitna ng kabukiran sa bayan ng Paracale, hinagilap namin ang magsasakang si Mang Deo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tawig, bayan ng Paracale, para hanapin si Tatay Deo. Ang balita kasi natin, dito siya nagtatrabaho sa isa sa mga pilapil. Hanapin natin siya ngayon. Sa tikas at liksi ng galaw ni Tatay Deo, hindi mo akalaing 75 anyos na siya. Tay! Oh. Si Tatay Deo, ano? Kumusta po? Kumusta naman? May ginawa. Kanina pa kayo nagtatabas? Kanina pa. Paano nyo nakikita yung tinatabas nyo? Hindi ko nga nakikita sa korporasyon na lang. Sa pamimihasa. Napapakiramdaman nyo kung ano yung palay, o hindi? Siya. Okay. Kaya? Pero maliban sa pagtatrabaho sa bukid sa kabila ng kanyang edad, ang mas nakabibilib kay Tatay Deo, simulat sa pulpa lang, hindi na siya nakakakita. Okay. Ito yung pahingahan ninyo, no? Tay, kailan ho nawala yung paningin ninyo? 2 taon daw, sabi ng aking magulang. 2 years old pa lang. Eh, ano ho daw ang dahilan? Bakit? Ang sabi naman ng matatanda, yung sinikwento ng matatanda na dito na, tandaan ko na. Para na sigurong na-infeksyon. Na-infeksyon pagturok ng karayong. Pagturok ng karayong? Sabay na mata ninyo? Nawala na. 10 minutong lakaraan ang layo mula sa kanyang tirahan hanggang sa pwestong pinagtatrabahuan niya sa bukid. Kaya niyo hong maglakad sa bukid na wala kayong gabay? Siya nakakasulok ko dyan sa gubat na yan. Hindi ba kayo na-aksidente? Wala ho bang pagkakataon na nadadapa kayo? Ay, hindi na nawawala yung minsan bagad yung nababalakid ng konti na hindi naman nasasaktan. Hindi na nawawala yung medyo madudulas ka. At yung aning gani may mga mata, medyo nadudulas pa rin. Ay tayo pa kayong walang tanin. Nung bata ho kayo, paano ang sistema? Kinakapa-kapahan nyo rin yung paligid? Hindi, para lang naglalakad ng may mata. Hindi ho kayo nabubunggo? Nababang? Hindi naman. Lalo na hindi pa naman sisira ang daan. Ay nga, magandi, nakita naman siguro niya ang sitwasyon ng daan. Sinabog-kabog, nabago, naglubak-lubak na. Sa loob ng 50 taong pagsasaka niya sa lugar na ito, daig ng araw niya minsan ang ilang magsasakang malinaw ang paningin. Ano-ano ho yung gawain sa bukid na ginagawa nyo rin? Alam niyo ang nagtatalukan, Nagtatalukab? yung nagtatayo ng punla. Nilalagay sa ganyan, nakakal sa dosak. Tapos maganyan nakahaba, susunod mo na yung parang maliit. Ano pa ho yung ginagawa nyo sa bukid? Ayun, nagagabas sa tilapia. Nagagapas sa pilapi. Ngayon ho, mga panahon yan, nagagapas ka ng mga damo, no? Nagtatabas na sa mga panaban. Nagtatabas. Para malinis yung pilapi, no? Bukod sa kabuhayan, liksi ng katawan raw ang naaani niya sa patuloy na gawaing bukid. Eh, 75 na kayo, nagdesisyon ba kayong magtrabaho pa sa bukid, ano? Sama naman kung mag-uupot ka lang sa bahay. Magdudong ka lang, upo-upo, higa. Palagay ko kung ganyan ang ginagawa ko, ito sa gulang ko nito. Baka hindi na makagula pa. Ayaw niyo ho nung pinagsisilbihan lang kayo? Ang kaya, yung mga pamangking ko ay sinasabihan ako, huwag nang magtrabaho. Sabi ko, di lalo ako mahina. Hanggat kaya ko aking makakibo, sige lang. Ay, parang... Ay, di ko matandaan ni tatay. Sugatan na ho ba yung paan ninyo? Pagka, syempre, lakad ho kayo. Oo, nasugatan lalo. Madalas ho masugat. Lalo kung naglapang ka sa bukid, nakapapa. Nasugatan ka. Wapo kayo mo sa ito. Bariyan mo sa ito. Si Tatay Deo, ganun na yung kalagayan niya. Matanda na siya. Pero, na-imagine ba kung paano makulong o maging isang bilanggo sa napakadilim na lugar?
wala kang makita, pero alam mo may gumagalaw sa paligid mo. Hindi ganun kadali yun. Kahit ikaw, subukan mong pumikit at gumalaw ka sa isang lugar, may hirapan ka. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Hindi raw siya pipigil umakyat ng puno ng nyog para mamitas ng buko. Paano niyo raw inaakit yung buko, sir? Pag nasisi taas, kinakapan yung bunga, makalata mo sa hipo. Saka ito yung mura, di sasampulan mo yung ihuhulog mo, sasampulan doon sa baba. Hindi mo ba nakakatakot umakyat ng hindi, wala ka nakikita? Hindi naman, kabataan ko yung mga ngakit ako sa layugas. Ngayon lang, pag yung mataas na yung medyo napapagod na baga. Gamit ang itak, siya na rin mismo ang nagbiyak ng mga bukong nakuha niya. Paano niyo ho natatansya kung anong iitakin niyo? Nandyan ang kamay niyo, lapit, oh. Oh, wala pang 3 pulgada, oh. Kalkulado na Oh, teka. teka. Oh. Oh. Galing, oh. Tansyado niyo ho, no? Naglulukag nga ng kinukupra. Nagbaba ng kinukupra. Kayong taga-bak, taga-biyak. Nahiwa na ba kayo? Hindi pa naman. Di ba? Napon siya ng siyempre. Sila na lang ng 66 anyos na kapatid niyang si Aling Maria o Mayang ang magkasama sa bahay. 7 taon na kasing byuda si Aling Mayang at sa Maynila na naninirahan ng isa niyang anak. Si Tatay Deo naman, hindi na nakapag-asawa pa. Kayo ang palaging kasama ni Tatay Deo. Mula nang mamatay ang nanay namin, kami dalawa ng magkapatid. Ilang taon na yun? Aba, 85 nang mamatay yung tatay ko. 1985. Yun naman nanay ko ay mga 19 yata. Yung pinamitan nila, oh. Gaano ho kahirap magkaroon ng isang inaalagaan na walang paningin? Ay, wala naman. Hindi naman alaga na maigi yan. Nalabayan ng sarili niya. Ako lang ang magtabo. Yung ganito na yun, siya ang nagawa noon. Ni minsan hindi raw naging balakid sa kanilang pamumuhay ang kapansanan ni Tatay Deo. Anong karaniwang ginagawa niya dito? Mga gawain dito sa Ay, bahay? yung pagka yung nagsisibak nga nito. Sisibak ng kahoy. Anong kahoy? Panggatong. Mhm. Ano pa ho? Ano pa ho? Saka pag magpaparapanday nung niya, nagagawa ng puno ng ganito ay pag may nagpapagawa. Yung kaluban, yung bagay sinusuksukan ng sundang, napagawa sa kanya. Kung minsan yung iba nagbibigay sa kanya ng bayad, yung iba hindi na pinababayad at hindi naman niya kaiba. Mga pamangkin. Kaibigan din din. Katunayan, siya pa raw mismo nagtayo ng kanilang bahay na tinitirhan nila ngayon. Mag-isa lang siya? Walang katulong? Paano yung nagawa? Ako lang ang mag-aabot. Di pag maano ng papo, tatawagin ako, walang papo. Ilang araw niya po ginawa itong bahay na to? Ay, matagal-tagal din, buwan din. At nung 18 dig naman ito, ang dami niyang katulong. Saka yung inilagay ang gayaan. Ay, nung maglagay na ng mga ganito siya na, yung bubong ang nagkatulong din. Hindi mo kakikitaan ng kahit konting pagkahabag sa sarili si Tatay Deo. Dahil sa kabila ng kawalan ng paningin, mas lalo niya pang natanto ang mga kaya niya pang gawin. Tila mas malawak pa sa bukid na kanyang sinasaka at mas mataas pa sa puno ng kanyang inaakyat
ang determinasyon niyang mamuhay ng normal sa kabila ng kinalakhang kapansanan.